just like every child. Just like every child Needs to find a place, guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Masters of Lord, send your care to Mga kababayan, manatili po nakatayo para sa pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Isang malakas na palakpak para sa mahal nating Pilipinas! Yan na ba yung pinakamalakas nating palakpak para sa ating bansa? Ipakita natin ang pagmamahal sa ating bansa! Iwagayway ang ating watawat! Ang mga Pilipino ay nagkakaisa sa hapong ito para manalangin sa ating makapangyarihang Ama, para sa ating Tatay Digong. Hindi na tayo iniwan ng mga panahon na siya ang namuno sa Pilipinas. Tama ba? Lahat sinalo niya para sa ating lahat. At panahon na ngayon para tayo naman ay hindi iiwan ang ating Tatay Digong. Bring him home! 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 At syempre, kapartner Admar, hindi lang tayo dito sa liwasan dahil tayo po ay sinasabayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas, at Mindanao! At syempre, kapartner Admar, hindi tayo iiwan ng ating mga kababayang OFWs! Kaya shout out sa lahat ng mga OFW na sinasabayan tayo sa ating Facebook Live, paging sa ating YouTube Live. Mabuhay ang ating mga OFWs! Nakita natin mga kababayan sa Netherlands, hindi nila iniwan si Tatay Digong. Tama po ba? Ganyan kalakas ang suporta na tinatanggap ni Tatay Digong kahit saan man siya magpunta. Kaya hindi tayo mag-aalala. Tama? Dahil may kasama si Tatay Digong! Nagtataka ang international community dahil ang gobyerno natin ipinadala si Tatay Digong. Pero ang mga Pilipino lumabas,
ipinakita ang pagmamahal sa ating dating Pangulo. Nagtataka sila kung bakit ipinadala sa banyagang bansa ang ating Pangulo na nagdulot ng magandang epekto sa bawat Pilipino. At bago tayo magpatuloy ka partner Admar, maaari na po tayong makaupo. Once again, lahat po tayo dito ay nandito sa liwasan dahil tayo ay naniniwala sa mga programa at nagawa ni Tatay Digong sa loob ng 6 na taon. Tama po ba? Ang bawat sa atin, isa sa atin, merong kanya-kanyang testimonya kung bakit niya gusto si Tatay Digong. Kasi kung totoo pang kriminal si Tatay Digong, hindi magkakaisa ang mga Pilipino ngayon, tama? At nakikita ko kapartner Admar, punong-puno ang liwasan. Kaya mag-ingat tayo dahil baka may mag-picture ng mga bakanting upuan. Siguraduhin natin, ipakita natin ang ating lakas at ang ating suporta kay Tatay Digong. Tatanungin natin kapartner Admar, kailan kayo naramdaman ninyo masip kayo sa Pilipinas? Kailan? Parang ang hina. Anong administrasyon? Duterte! 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 Pero mga kababayan, ano po ang ginawa nila sa tanging presidente na nagparamdam sa atin na tayo ay Pilipino? Ano po ang ginawa nila sa presidente na ipinaramdam sa atin na ligtas tayong maglakad sa kalsada kahit gabi, kahit madaling araw? Anong ginawa nila sa presidente natin na sinugpo ang CPP, NPA, NDF, sinugpo ang iligal na droga, sinugpo ang kriminalidad? Sabi ni Vice President Sara Duterte, kidnapping ang ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya nung panahon na si Tatay Digong ay tumayo para sa bawat isa sa atin, sino po ang tatayo ngayon para kay Tatay Digong? Sino ang tatayo para kay Tatay Digong? Siya sa loob ng 6 na taon, tumayo siya para sa bansang Pilipinas. Panahon naman natin ngayon na tumayo para kay Tatay Digong at para sa Pilipinas. Kaya ang sigaw ng taong bayan, bring him home! 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 Lahat po tayo nasaktan sa galiwa nila kay Tatay Digong. Tama po ba? Sino ang hindi nakatulog dito? Lahat po tayo nag-abang. Ipinabalita nila na legal daw. May papeles daw yung paghuli nila kay Tatay Digong. Pero naniniwala ba tayo doon? Hindi. Dahil illegal. Kidnapping ang ginawa nila, mga kababayan. Balik tanaw tayo sa panahon na namuno si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpile natin ang lahat ng kanyang mga pahayag doon kung gaano niya ipinamalas ang kanyang pagmamahal sa bansa. Ituon niyo po ang inyong mga mata at atensyon dito po sa ating LED wall, sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon sa inyong mga cellphone, mga desktop, laptop, tablet, at panoorin natin, magbalik tanaw tayo noong panahon ni President Rodrigo Duterte. Talagang galit ako. Sinisira ang bayan ko. Mahal ko ang bayan ko. Mahal ko kayo. Huwag kayong magdala. But we will never compromise our dignities. Your concern
is human rights. Mine is human life. No brother me. For to destroy, not really fight, but destroy the Communist Party of the Philippines. Kaya ako mamatay, maulong yung aeroplano, I am very happy. Alam mo bakit? Sabi ko, without declaring martial law, I dismantle the oligarchy that control the economy. We make clear the NATO infrastructure in the Philippines. In other words, we're going to build the big. Gone are the days when the Philippines decides and acts in the shadows of the great powers. We may need your help, but we will not do it at the expense of the dignity. I am a Filipino. If I am accused of something, it must be within the jurisdiction of the law. If I am tried, it should be before a Filipino judge. And ang prosecutor must be Filipino like me. I am not a Filipino for nothing. Kasi ganito lang kami kapobre. Do not with our dignity. Mamaya mga kababayan, maraming magsasalita dito sa ating harapan at magpapatotoo sa lahat ng mga mabubuting nagawa ng ating dating Pangulo. Hindi niya tayo iniwan, ganyan ang ating Presidente. Hindi traidor! Si Tatay Digong. At ang isa sa makapagpapatotoo niyan ay ang kanyang spiritual advisor at matalik na kaibigan, walang iba kundi si Pastor Apollo C.